Maaga umuwi si ate galing school niya at nagugutom kaya magluto na lang ako ng uulamin namin. Meron ako ditong 3 hiwa ng karne at ito na lang ang naisipan kong iulam namin sa tanghali. Pagkatapos ko hinugasan, naglagay lang ako ng kunting suka at patis. At itong lagayan ko ng patis ay tumatagas siya. Kaya ayan, napaka-messy. Buti na lang meron tayong tissue. Kaya pinunasan ko muna. Ayoko kasi makalat habang nagluluto. Pinunasan ko rin ang katawan ng botilya bago ibalik sa kanyang lagayan para hindi langgamin at balak ko rin itong palitan. Simula ng paggamit ko dito ay tumatagas na siya, pinagtiyagaan ko lang kaya nga hindi ko pinopromote, hindi kasi masikip ang paggalak niya. Kaya may liquid spill pero okay na rin kasi mura lang to nabili. At ayan, naglagay ako ng magic sarap kasi hindi na ako nagdagdag ng asin, ito na lang ang magpalasa niya. At nagdagdag na rin ako ng 1 pirasong itlog at dito ko na lang sa Tupperware nilagay diretso sa karne at mekos-mekos na lang. Nahihirapan ako sa paghalo gamit ang kutsara kaya naghugas ako ng kamay at mahiwagang kamay na lang ang ginamit ko para mas madali. At eto na siya, binabad ko lang ng 5 to 10 minutes bago lulutuin. Nagsalang lang ako dyan ng mahiwagang kawali namin na mas matanda pa sa akin. Kaya nangingitim na yan kahit anong kuskus mo dyan, hindi talaga matanggal. Huwag nyo na lang pakialaman ang aking kawali kasi sa amin naman yan, hindi sa inyo. At ayan, pagkainit ng mantika, linagay ko na ang mahiwagang karne at 3 lang ito kaya sinabay ko na at kasya naman sila sa mahiwagang kawali ko. Mahina lang ang apoy ng butin kaya iniwanan ko muna mga 5 to 10 minutes lang naman. At ayan, binalikan ko na para tignan kung pwede na ba baliktarin. Mas masarap ito na medyo tostado pagkaluto para malutong ang balat niya. Hindi ako mahilig sa mga ganitong luto pero nag-request si ate ng pork chop at wala kaming crispy fry kaya ito na lang pork chop ala mama. At ayan, after 1 year naluto na siya, tinango ko na agad kasi 2 PM na at wala pa akong lunch. Medyo nagutom na aking mga alaga sa aking tiyan. At eto na siya, malapit na mapagod sa sobrang tostado, muntika na mauling. At eto naman ang batang nakabuntot sa akin, tumabi naman para makikain din. Hindi ko muna yan binigyan kasi bago lang yan nakarecover sa kanyang ubo. Kahit hindi kayo nagtanong, inunahan ko kayo, baka sabihin nyo naman na matakaw ako at kawawa ang bata, hindi man lang sinubuan. Mas nauna pa akong kumain kaysa kanya. Hoy, kung alam nyo lang na ako talaga ang pinakahuli kumain sa aming lahat. Kasi nasikaso ko yan bago sarili ko, kahit nagugutom pa ako, ang batang maliit ay hindi yan magugutuman. At hindi po yan matakaw ang batang maliit in terms of food kasi may trust issue siya sa mga pagkain na hindi niya kilala. Aamuyin niya lang yan at patingin-tingin lang kasi hindi rin siya makalunok ng mga solid foods kagaya nito. Dahil meron siyang laryngomalacia since birth at hindi nag-outgrown hanggang ngayon. Madali lang siya mabilaukan kahit kanin nga ay hindi siya kayang lunukin kung malaki ang pagkasubo niya. Kaya huwag kayong mga judgmental dyan dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko pinagdamutan ng bata. Para lang po yan sa kabutihan niya para hindi mabilaukan kaya hindi ko sinubuan. At medyo mahaba ng ating video kaya hanggang dito na lang po muna. At kung umabot kayo sa video ko hanggang dito, pa-like and share naman at pa-follow na rin. Yun lang, salamat.